Welcome sa GD8 na klase. Una, punta kayo dito sa Unity Hub and then gawa tayo ng project. Gamitin natin yung Unity 6 na dapat LTS ha. So, GD8 uh, network tutorial. So, ganyan. So, create. Next, punta sa Windows Package Manager. And then Unity Registry, download the netcode for game objects. And then version history, see other versions. 2.2.0. Nasa na ba? Ayun, ito. Install natin yan. 2.2.0. After nyan, which is multiplayer play mode. Install. After nyan, gawa tayo ng script na mono behavior. Tawagin nating camera follow. Open nyo si camera follow. And then, code nyo ito. Post nyo na lang, ha? Dito naman, gawa tayo ng empty object. Tawagin nating network manager. Sa network manager, add component network manager. Add component na naman, Unity transport. Ito. And then, drag nyo sa Unity transport dito. Gawa tayo ng 2D object para sa ground. So, tawagin natin itong ground. And then, palakihin natin. So, tapos, sa layer, add layer, tawagin natin ground. Tapos back kay ground, yung layer na default gawin natin ground. And then add tayo ng box collider. Tapos gawa tayo ng empty object, tawagin natin itong player. Sa player, gawa tayo ng 2D object, sprite, circle. Tawagin natin itong avatar. And then sa player, add kayo ng rigid body na 2D tsaka circle collider. So, and then gawa tayo dito ng script. Tawagin natin itong player network controller. Open yung player network controller and then instead na mono behavior, gawin nating network behavior. Ayan. So, automatic may Unity na netcode. Tapos, remove nyo ito. And then, ito yung kailangan na mga variables. So, ayan. Next, gawa tayo ng awake para sa ating rigid body. And then, next, para sa ating update. Which is, ang purpose ni update is para sa ating jump. So, pero, gawa muna tayo dito ng check muna natin if owner ba yung naka-attach na script na ito. So, yung isOwner galing yan kay network behavior. So, si isOwner, boolean yan siya. Okay? Sige, sa baba, if input.getKeyDown tapos keycode space, gawin nating true. Pero may kulang pa ito. So, ang kulang yan is ito.
private void, no, bool pala para sa is grounded. So, is grounded. So, hindi ito natin kailangan. Ang kailangan natin is ito. Pero remember, raycast yung gagamitin natin. Pero kukunin mo natin yung origin ng ating transform. So, origin, and then hindi yan ito dapat naka new vector yan, new vector 2, and then transform ganyan, tapos but instead na 1 dapat 5 yan, and then ito naman is para sa raycast. So ganyan, instead na 0.1, 0.5 yung 0.2 yung length natin. So ang purpose nito, lagyan ko na lang ng comment, ang purpose nito is position just below the layer. Ang purpose naman nito, to slightly downward raycast to check for ground, and then return hit collider not equal to null. And then itong is grounded na ito, gawa ka ng upper sand and then is grounded. So next, gawa tayo ng fixed update. So fixed update, sa fixed update, check muna natin if tayo bang owner sa script na ito, and then rb.linear velocity is equals to new vector na vector 2, and then move natin, hindi, kulang pala tayo ng float dito, float move, ayan, and then remove nyo ito move, tapos multiply to movement speed, so ganyan. Then if ito is para sa jump, ganyan, so hindi ito 0, RB yan, rb.linear velocity .x, ayan. So jump force, so pwede din ganito, pero wag na lang ganito, remove na lang natin yan, pwede din ganito, or pwede ganito, pero mas maganda ito na lang, rb.linear velocity, ito okay din to, mas maganda to. Okay, next, on network spawn. Sa on network spawn, save, hindi pala siya this, transform lang yan. Punta kayo muna sa main camera, and then add nyo yung camera follow. Instead na 0.15, gawin natin 0.3, and then dito sa player, add natin yung player network controller. So merong warning ito, player does not have a network game object component, would you like to add one? Okay, yes lang. Therefore, pag mag-add tayo nito, merong automatic na naka-add na network object. And then ang next nito is pwede nating i-try. So like for example, pag i-try ko ito, hindi ko magagalaw itong player na ito. So kahit anong pindutin ko, hindi yan gagalaw. Kasi nga
hindi alam ni player hindi alam ni player na siya ang owner. So, instead na ganyan, wait muna, check muna yung ground layer nyo, dapat naka-ground yan. And then, open kay player network controller, explain ko sa inyo, kasi pag naka-comment ito, ganyan, isi-save ko yan. Ang mangyayari nito, pwede ko nang galawin itong player na ito. Remember, si player merong player network controller. So, pag nag-start ako niyan, pwede ko siyang galawin. Kasi ni-remove natin itong if na ito is owner. So, ayan, pwede ko siyang galawin. Pero, once pag merong another player, duplicate ko. Pag mayroong another player dyan, then therefore, silang dalawa yung pwede kong galawin, di ba? So, ang purpose ng is owner para malaman natin na siya lang yung pwedeng gumamit nito. Tsaka si player 2 lang naman ang pwede gumamit nito sa player na ito. So, kaya merong ganito. So, remove lang natin yung comment. Save. So, para merong player 2, ang gagawin natin itong player na ito, player, gawin nating prefab. Una, gawa muna tayo ng folder na prefab. Uy, ba tayo? Folder. Ay, tanga. Rename. Prefabs. And then, si player, add natin yung wait lang, kailangan natin ng meron tayong kailangan i-add sa player natin. Ang i-add natin sa player, kailangan natin ng network transform. Yan. Okay. Sa network transform, wag lang natin i-check ito. X and Y lang yung naka-check. Tapos yung authority mode dapat naka-owner. And then, pwede na nating, wait lang, merong kulang pa pala. Kailangan pala natin ng network na rigid body. Rigid body 2D. Ayun. And then, pwede nating i-drag si player sa prefabs natin. At saka itong player na ito, pwede nating i-remove. So, ayan. Itong network manager na ito, click nyo yan, drag nyo si player, yung default player prefab. So, mangyayari nito, una is, punta ka muna dito sa multiplayer. Nasaan na yung multiplayer dito? Ito, multiplayer then multiplayer play mode. And then, drag ko siya dito. Tapos, open ko si player 2. Click ko yung start. Wala si player 2. Nandito si player 2. Naglo-loading pa. So, dito, yung layout ni player 2, check natin yung hierarchy at saka inspector. Then, apply. Tapos, dito sa do not destroy on load kay network, kay yung network manager, click nyo yan. And then, click nyo itong dito sa player 1 natin sa editor. Yung network manager, click nyo yung start host. So, pwede kong i-control. Dito naman, kay player 2, click ko siya, start client. So, ayun. Diba? Pwede kong makontrol si player 2. Ayan.